Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer pag bagong start itong makina, may naririnig daw siyang vibration. Pero bago yun mga boss, i-drain ko muna itong langis niya gamit itong boxer sa number 17. Tanggalin ko itong drain plug. Patuluin ko itong langis mga boss dahil nga sa i-chase oil ko itong sasakyan ni customer. Tapos pag konti na lang yung tumutulo, ibalik ko itong drain plug niya. Tsaka ko ngayon higpitan. Pag okay na, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Ang gagawin ko dyan mga boss, maglalagay ako ng pure oil na langis. Ipa-flashing ko muna itong makina bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer. Pag naisaling ko na yung 2 liters mga boss, ibalik ko itong engine cap niya tapos i-start ko itong makina. Ito nga mga boss, nang in-start ko, meron ngang vibration dito sa makina. Pakinggan nyo. Ayan daw yung ingay na naririnig ni customer tuwing nag-i-start siya. Dito lang naman pala nang gagaling yung problema sa air filter housing niya. Pag ganyan kasi mga boss, lalo na't may uga itong air filter housing, yung ganyan nakikita nyo, di ba? Meron niyang rubber grommet sa ilalim. Pwedeng gawa ng paraan yon o kaya palitan mo ng bagong rubber grommet. Pero pwede rin dito yan mga boss sa bolt niya. Ayan yung tinatanggal ko na bolt. Ang gagawin ko dyan, lalagyan ko yan ng washer. Pero ang ilalagay kong washer dyan mga boss, yung belly moid gasket. Yung karton siya pero matigas na kahit basain mo, hindi basta-basta mapupunit. Pwede kasi mga boss, pag nilagyan ko ng washer yan na karton, mawala na yung kalug niya. Pwede rin yon. Pero ipakita ko muna sa inyo itong belly moid gasket. Ayan yon mga boss, oh, ayan. Tapos ito na yung nagupit ko na ginawa kong pang washer. Ayan mga boss, dalawa. Ilalagay ko lang naman yan sa pagitan nitong rubber grommet para maipit niya itong air filter housing kapag ilagay ko na yung bolt. Sisikip yan. Pero subok lang muna yan mga boss. Ilapit ko itong camera para makita nyo itong rubber grommet na sinasabi ko. Ayan mga boss, goma lang naman yan eh. Kaya lang yung goma na yan dahil sa init, numinipis din yan. Kaya nagkakaroon minsan ng kalug itong air filter housing mo. Pag ang ilalagay ko kasi dyan mga boss, yung washer na bakal, ang mangyayari, hindi siya hihigpit. Tutukod lang siya dito sa sleeve. Pero diskarte nyo pa rin kung ano ang gusto nyo para umipit lang yan. Pero pag hindi ko makuha dito sa gagawin ko mga boss, halimbawa, inangat ko itong air filter housing niya, meron pa rin siyang kalog, meron ng problema ito, kailangan to sa ilalim, yung goma niya, yung rubber grommet niya, kailangan yun palitan, o kaya meron pa rin paraan. Ito lang muna isinubo ko mga boss, dahil nga sa nag-o-observe pa ako. Nakita nyo mga boss, ilagay ko na yung dalawang washer na karton, higpitan ko na yan. Gagamit lang naman kayo ng socket wrench dyan na number 10. Tapos, isi-check ko ngayon yan kung mawawala yung ingay o kaya magkakaroon pa rin siya ng kalug dito sa housing. Kung mapapansin nyo mga boss, wala na yung vibration niya. Pero dito sa kabuuan ng housing niya, pwesto ko muna itong camera para makaano ko. Doon sa kabilang side naman ako mag-check mga boss. Iaangat ko itong air filter housing niya. Yun, may uga pa sa kabilang side. Kaya mangyayari dyan talaga mga boss, kalasin ko itong air filter housing ni customer. Switch off ko yung makina, balik muna ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. I-drain ko muna itong langis na ginamit kong pang-flashing. Gamit ulit yung box wrench na number 17. Luluwagan ko itong drain plug niya. Pag maluwag na yan mga boss, kamayin nyo na yan para mas mabilis yung matanggal itong drain plug. Ganun lang naman sa pagtatrabaho eh. Medyo kung mainit, palamigin nyo muna kung hindi nyo kaya ng tiisin yung init. Kasi kaming mga mekaniko, hindi naman lahat, sanay na talaga sa init yung mga kamay namin. Kumbaga makapal na siguro yung kali namin. Kali tawag dun eh. Kakahiya naman pag kalyo. Tanggalin ko na nga itong oil filter mga boss para habang nagpapatulo ako dyan sa oil pan niya, dito naman sa oil filter, pinupunasan ko na yung base ng pagkakabitan ko ng bagong oil filter. Yan mga boss. Tapos ito na yung bagong oil filter, yung o-ring yan dapat pahiran nyo ng langis kahit papaano para pag naghigpit kayo, hindi pumilipit yung o-ring. At pag mahigpit na yan, punasan mo na itong paglalagyan mo ng drain plug. At pag napunasan mo na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong drain plug tapos gamit yung box wrench sa number 17, higpitan mo na yan. O, di ba? Okay ka na. O, balik ka na ngayon ulit dito sa ibabaw ng makina mo. At syempre naman, may nakaredy si customer na 4 liters na langis. Pero hindi mo isasalin lahat yan mga boss. Lagi nyong tatandaan mga boss, gagamit kayo ng dipstick. May matitirang kaunti dyan mga boss sa 4 liters na binili ni customer. At para sigurado nga, gumamit kayo ng dipstick. Ayan, hugutin nyo siya. Tapos, i-level nyo muna yung oil. Pag na-level nyo na yung oil mga boss, gaya niya, nasa pangalawang tuldok na o kaya nasa full na siya,
O, wag nyo munang isalin yung natitira, papa-start nyo muna itong makina. Pag umistart na itong makina mga boss, nakita nyo mga boss, wala nang vibration itong air filter housing ni customer. Ibig kong sabihin, wala na siyang ingay at wala na rin siyang uga dyan. Kaya lang, dito sa harapan ng air filter housing niya, meron siyang uga. Kaya, kailangan ko talaga yan gawin pa rin. Hindi porket nawala na yung vibration, ititigilan ko na yan. Siyempre, ang pangit naman, gumagalaw-galaw itong air filter housing niya. At isa pa, possible pa rin yan magkaroon ng vibration ulit. Kaya, para sa ikagaganda ng trabaho, babaklasin ko na itong kabuuan ng air filter housing ni customer. Iayos ko na ng maigi yan para wala nang balikan after ko magawa itong sasakyan ni customer. Kaya, inop ko na itong makina dahil nga sa ayoko kasi nung pag dumating yung time na dito naman sa kabilang side umingay o di another bayad na naman si customer. Panlalamang yung ganong trabaho. Hindi magandang ugali yon at para hindi na maulit, gawin mo na yung kabuuan. Kaya mga boss, panoorin nyo kung paano ko kakalasin itong air filter housing. Nakita nyo mga boss, meron akong 2 bolt na tinanggal dito sa air filter housing ni customer. Tapos, pwede ko na yan iangat. Kaya lang, tanggalin nyo muna itong kumukover dito sa air filter. Pag naihiwalay nyo na, pwede mo na ngayon iangat itong air filter housing mo. At kung makikita nyo, ito yung rubber grommet na sinasabi ko. Ayan o, ayan, maluwag na siya. Ayan o, kita nyo, binunot ko, maluwag na. Pati sa kabilang side, maluwag na rin. Isusubo ko yan dito mga boss sa pinapasukan niya para makita nyo. Ipapasok ko itong rubber grommet at kung makikita nyo, ayan, gumagalaw-galaw siya sa loob. Kaya kapag hindi nahila ko paangat itong air filter housing, umaangat-angat siya. Ayan naman yung isang butas pa ng kinakabitan nitong rubber grommet. Pag ganyan mga boss, simpleng idea lang yan kung sakaling wala kang mabiling rubber grommet o kaya naman tinatamad kang lumabas, kumuha ka lang ng electrical tape. Ayan mga boss, electrical tape pala. Mas maganda mga boss kung meron kang rubber tape. Pero kung wala naman, pwede na yan mga boss. Hindi nakita ng bulag yan. Ayan nakita nyo, nilagyan ko lang siya ng electrical tape. Yung nilalagyan ko ng rubber grommet. Tsaka mo ngayon ipasok itong rubber grommet. Kung mapapansin mo di ba? Nakita nyo naman ano mapapansin nyo. Kayo na pumansin mga boss kung ano mapapansin nyo nung nilagay ko itong rubber grommet niya. Yung isang rubber grommet naman, ilalagay ko ulit. Ano napansin nyo? Sumikip na siya ngayon sa paglagay. Di ba? Sumikip na siya. Dahil masikip na yan, ito namang rubber grommet mismo, yung rubber niya, lagyan mo rin yan ng kaunting electrical tape. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, nilagyan ko rin siya ng kaunting electrical tape. Tapos, itutusok mo na ngayon itong housing ng air filter mo dito sa butas niya. Ayan, sa pinaka-guide, di ba? Ayan yung pinaka-guide ng air filter housing mo. Ipasok mo siya ngayon dyan. Siguraduhin mo lang nakatapat itong rubber grommet mo sa butas. Dahil medyo sumikip na yan, medyo gagamit ka ng kaunting pwersa lang naman. Mga boss, tandaan nyo, kaunting pwersa, baka naman idein nyo maigi, mabasag naman itong air filter housing nyo. Kasalanan ko pa sa pagturo. Basta lagi nyo lang tatandaan, sa pagtatrabaho nyo, samahan nyo lagi ng pag-iingat. Pag nailapat nyo na ng maayos itong air filter housing nyo, nakita nyo, inilagay ko na yung cover nya. Tapos, isunod nyo na ngayon, ilagay yung 2 bolt na number 10. Ayan mga boss, yung isang bolt na nilalagay ko. Kung makikita nyo, nilalagay ko na yan. Tapos, gamit ka ng socket wrench sa number 10. Higpitan mo na rin yan. At dito naman sa kabilang side mga boss, nilagyan ko yan ng washer dahil nga sa numipis na yung rubber grommet dito, ilagay nyo pa rin yun, wag nyo yung tatanggalin. Ayan, hinigpitan ko na rin yung isa pang bolt. Bali, 2 bolt na higpitan ko na. Ayan, ilapit ko mga boss para makita nyo. Ayan, mga boss, diba? Wala na siyang uga. Wala na siyang kauga-uga ngayon. Yung kabuuan nitong air filter housing nyo. Ayan, dito wala na rin siyang uga. Kumbaga, okay na yung pagkakapix mo dito sa air filter housing mo. Ayan, mga boss, kung makita nyo, diba? Dito sa harapan, yun, nilagyan ko ng electrical tape para kumapal yung rubber grommet niya. Okay na, wala na siyang kalog. Kaya start ko na itong makina. Kung makikita nyo mga boss, wala na siyang ingay or wala na yung vibration dito sa air filter housing. At dahil sa okay na mga boss, balik ka ulit dito sa pag-change oil mo dito sa makina. Sukatin mo yung langis niya kung tama na. Pag kulang, dagdagan nyo, ilagay nyo siya sa tamang level niya. At dahil sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!